Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, sa pagdiriwang po natin ng banal na misa, papurihan natin at pasalamatan ng Panginoong Diyos sa mga biyaya niyang pinagkaloob sa ating lahat. Sa biyaya ng ating buhay, sa biyaya ng ating pamilya, sa biyaya ng ating komunidad at ating pananampalataya. Taas natin sa misang ito ang ating mga panalangin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga banal, si San Padre Pio. Hingin natin ang kanilang tulong sa pagtataas natin ng ating panalangin at mga intention sa Panginoong Diyos. At taas natin din ang ating iba pang mga personal na mga panalangin. At upang tayo ngayon ay maging marapat gumanap sa pagdiriwang, ating pong aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami, Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Pagkaloob mo ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Hesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng Kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simboyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa Kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili ang katatagan. Sa katatagan ang kabanalan. Sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan.
makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muog kat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan at ang binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Isa na lang ang natitira na maaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kauli-ulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patay natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya sinunggaban siya, pinatay at tinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudiyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinhagang ito. Ngunit takot naman sila sa mga tao kaya hindi nila siya inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang tanghali po sa inyong lahat, no? Tragic, kagimbal-gimbal ang ending ng kwento ng Ebanghelyo, ang talinhaga tungkol sa ubasan, no? Mayroong isang may-ari na may-ari ng ubasan na meron siyang kinuhang mga kasama na magtatabaho dito sa kanyang bukid. At bilang may-ari,
hindi pinagkatiwalaan niya ang mga kasamang iyon, no? Pero ang ginawa ng mga kasama ay masama, no? No? Dahil sinaktan at binugbog at pinatay pa yung mga taong inutusan ng may-ari ng ubasan para kunin sa mga kasama ang kaparte ng kanyang anin sa bukid. Kaya sinabi ko po na tragic, no? Kagimbal-gimbal ang pangyayari, no? Ito'y parabola ng Panginoon, no? Talinhaga, no? Na may kaugnayan sa ating buhay, no? No? Yung mga kasama, ang Diyos ang may-ari ng ubasan, no? Ang Diyos ang may-ari ng ating buhay, no? 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 Tayo ay kanyang mga kasama, no? 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 O sabihin natin po tayo ay mga katiwala ng Diyos, no? 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 Ang lahat talaga naman ng nasa sa atin, yung buhay po natin, yung kalusugan mo, yung talino mo, at anumang pag-aari mo, your possessions, your intelligence, even your family, everything that belongs to you do not really belong to you because it belongs to God. Lahat naman ang lahat namang ito, lahat ng mga nasa sa atin ay pag-aari ng Diyos. Tayo ay mga katiwala lamang ng Diyos. O caretaker o stewards, no? Wag tayong kikilos na para bang yung kung ano man yung nasa sa atin ay talagang ating-atin. May mga tao talaga na akala niya ang lahat ay kanya. Nagiging greedy, nagiging gahaman. Ito yung nangyari dun sa mga katiwala o sa mga kasama. No? Inangkin nila yung ubasan, no? No? Na hindi naman sila ang may-ari, sila'y pinagkatiwalaan lamang ng tunay na may-ari. No? No? Tayo nga po ay mga katiwala lamang ng Diyos, no? No? Yung buhay, yung ano man na nasa sa atin, ito'y pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos, no? Dapat nating pangalagaan. At kung ano man yung meron tayo, hindi para ito ay ating angkinin at sarilinin, kundi bagkus inaasahan ng Diyos sa atin ay bunga, maging mapagbigay tayo, maging mapagbahagi tayo. Gamitin natin ang mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin ng mga biyaya para hindi lang tayo ang dapat lumago, kundi ang ating kapwa din. No? 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 Dahil ang katotohanan nga ng lahat naman talaga ay mula sa Diyos. Ang lahat naman talaga ng biyaya ay galing sa Diyos. No? No? Kung tayo ay malakas, tayo ay malusog, magpasalamat tayo, no? Kung tayo ay may sakit, no? No? Lakasan natin ang ating loob, manampalataya tayo, no? 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 Maniwala tayo. No? May tulong ang Diyos, no? No? Ang lahat ay pinagkatiwala lang sa atin, no? No? Everything is entrusted to us by God. Everything is grace, no?
At dapat natin itong pahalagahan. No? 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 Pinakikita din ng talinhagang ito, no? Ang Diyos ay mapagpasensya, no? No? Naghihintay siya sa atin, no? Upang tayo ay lumago, no? 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 Upang tayo ay magbago o maituwid natin ang mali nating mga ginagawa o mali nating pag-iisip, no? God is patient, no? Aside from being God is generous and God is love, God is patient, no? No. Kaya nga pahalagahan natin ang mabiyaya ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos sa atin, no? No. Ang mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahagin ng ating mga panalangin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahayin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahayin ng mga alay, ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog na may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Carlos Luanga at mga kasama na martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ng iyong anak na naghagi ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos Ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. O Sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito,
at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na puso, si San Jose, ang mga apostol, mga banal, si Santo Padre Pio, si San Carlos Luanga at mga kasamang martir na ating ginugunita sa araw na ito. At lahat ng iyong mga banal sa langit, sila na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Mihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo na may paggalang. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ngayon ang lahat na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa pagunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming makikipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihan, mapagkalingang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Umayo kayo upang ang Panginoong Diyos ay mahalin at paglingkuran sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos.